Paunawa, ang lahat ng nakapaloob sa kwentong ito, ay pawangkathang isip lamang, at hindi tunay na nangyari. Salamat po. Kumanan si Mia sa halip na kumaliwa pabalik sa subdivision. Magtataka ang mami niya, hindi lang sa ayos niya, kundi ang biglaan niyang pagbabalik kung uuwi siya sa kanila. Sa kalagayan niya ngayon, ay hindi niya kayang harapin ang ina. Papaano niya aaminin dito sa nakalipas na maraming taon ay inalagaan niya sa puso niya si Andrew? Kahit siya ay gustong mahabag sa sarili, hindi niya akalain ng batang damdamin ay nanatili sa puso niya. Mahal niya ito. Tanging respeto sa sarili at moralidad ang nagpangyari upang maawat niya sa tamang sandali ang pagkakaloob niya na katawan dito. Ginawa na naman ito ang ginawa sa kanya sa nakalipas sa 6 na taon. Pinaglalaroan nito ang kahinaan niya. Inaakit siya. Kasama nila ang asawa at anak nito sa lugar na iyon. Bakit ganun ito? Blinded by tears, pinagpatuloy niya ang pagdadrive. She knew the road by heart. It was a shortcut to the main road to Manila. Magtataka marahil ang mami niya. Ipauubaya niya kay Andrew ang pagpapaliwanag. Kahit papaano ay nakadarama siya na kasiyahan doon, wondering what he would say to her mother, lalo na sa asawa nito. She would talk to her mother when she was ready. Pasado 12:00 ng hating gabi nang makarating si Mia sa kondominium niya. Pagod na pagod siya at nanghihina, and with a heart that wasn't just broken but shattered to pieces. Bumibingi sa kanya ang tunog ng telepono. Hindi niya gustong sagutin ito. Marahil ang kanyang ina. Pagkatapos ng 6 rings ay maririnig na niya ang tinig ng ina at hindi pa niya kayang makapag-usap dito. Hinila niya mula sa sakit ang cord ng telepono at answering machine. Pagkatapos ay nagubad siya ng damit at pumasok sa banyo at naghanda ng hot water sa taba. Tinimple niya iyon at nang mapuno ay nilagyan ng bath salt. Inulubog niya ang sarili roon. Ang kanyang mga braso at hita ay napakasakit dahil sa mahabang biyahe. Pero mas masakit ang nararamdaman ng kanyang puso. Biglang tumulo ang kanyang luha sa kanyang pisngi. Humalo iyon sa tubig ng bathtub. Kung kaya lang niyang patayin ang damdamin niya sa sandaling iyon, tulad ng kung papaano pinapatay ang tubig sa gripo, ay ginawa na niya. She would have stayed in the tub forever. But she wasn't suicidal. There was more to life than loving one man. Lalaking dapat hindi minamahal. Ang sakit ay maglalaho rin. Walang hindi na paghihilom ang panahon. Ngumiti siya nang mapait nang maisip iyon. 9 years had passed. Nalimot ba niya si Andrew? Only because she didn't acknowledge her own feelings in the past years. Itinago niya iyon. Sa susunod na mga araw, she would start dating as if there were no tomorrows. Umahon siya at pinatuyo ang sarili. Mula sa cabinet ay kumuha siya ng 2 sleeping pills. Nagsali ng tubig sa baso at ininom ang sleeping pills. Pagkatapos noon ay nakatulog siya. 10:00 ng umaga nang magising kinabukasan si Mia. Masakit na kanyang ulo. Nag-inat-inat muna siya pagkatapos ay umalis sa kama. Nasulyapan niya ang telepono. Tatawagan niya ang supervisor sa shop. Nakita niya ang cord at ibinalik niya iyon sa saksakan.
I-denial niya ang numero sa shop at bago siya makapagsalita ay ibinalita ng supervisor niya na tumawag ang mami niya at nagbiling tawagan ni Ko kung darating o tatawag siya sa shop. Nag-aalala ang mama mo sa'yo, Mia. Wika sa kabilang linya. Hindi niya alam kung nasan ka dahil hindi ka niya matawagan. Napangiti siya. Knowing her mother, pagdating sa kanya ay wala itong hindi ipinag-aalala. But this time, Veronica had valid reason to worry. Pagkababa niya ng telepono, ay agad ang kasunod na ring. She pushed the button on her answering machine. Mia, kung naandiyan ka, please, sagutin mo ang telepono. Gusto niya mag-guilty sa nag-aalalang tinig ng ina. Kaya pinindot niya ang speaker on. Hello, Mom. Oh, thank God, Mia. At nariyan ka. Ano nangyari sa'yo, anak? Bakit hindi ka tumatawag? Bakit hindi ka umuwi sa atin? Bakit hindi mo man lang pinaalam sa akin ang nangyari kay Andrew? Nahinto siya sa paghuhubad ng terror room niya. Nilinga ang machine. Ano pong nangyari kay Andrew, Ma'am? Walang umuwi sa inyong lahat mula sa beach resort. I thought you had a good time and would want to spend overnight. Tinawagan ko si Mrs. Jacinto ng bandang 7:00 ng gabi. Pero sinabing hindi naman kayo nagtagal doon at ni hindi rin nagalaw kahit ng pagkain. Ma'am, get straight to the point. Ano nangyari kay Andrew? I saw it on the early news this morning, Mia. Biglang tumigil sa pagsalita ang ina at tila naiiyak ito. I thought you were with him. Mommy, please. He was driving the Chevrolet. Nahulog siya sa bangin. Mia, nahulog siya sa bangin ang sinasakyan niya. Ano po? Parang naupos na kandilang napaupo sa sahig si Mia. Nanginginig ang buong kalamnan. Kabisado niya ang tinutukoy ng ina. It was an accident-prone area dahil makitid ang daan at madilim ang kurbada. Hindi kataasan ng cliff, subalit ang ibaba niyon ay mabatong bahagi ng dagat. Last night, they took him to Trinidad General, but the morning news said he had been flown to Makati Medical Center last night. Mia, what happened? Ayon sa ilang taga roon nakakita, ay halos paliparin ni Andrew ang sasakyan. Suddenly, she felt numb and cold. Her body trembled. Kung may ilang sandali siyang nanatiling nakatalungko sa hig ay hindi niya alam. Ang tinig ni Veronica na patuloy na nagsasalita at nag-aalala kung bakit hindi na siya sumasagot ang nagpupumbalik sa kanya kamalayan. Tatawagan na lang kita, Ma'am. Pinatay niya ang answering machine at nagmamadali nagbihis. Sinundan siya ni Andrew. Iniwan nito ang pamilya upang sundan siya. Kung may mangyari rito, kasalanan ba niya? Bigla siyang kinabahan. Biglang may kung anong pakaramdam ang sumambulat sa kanyang katawan. Habang nagmamadali, ay naiiyak siya na kinuha ang susi at pumunta sa sakyan. Pumapasok pa lamang siya sa parking area ng ospital ay natanaw na niya ang sasakyan ng mga news team ng iba't ibang radio and television station. Ang mga reporters at cameraman ay nagkalat. May palagay siya ang lahat ng security force ay nasa labas upang awatin ang media sa pagpasok sa ospital. Lumakad siya patungo sa main entrance upang pumasok sa ospital. Isang security guard ang agad na humarang sa kanya. Gusto kong dalawin si Andrew. Kaibigan niya ako. Siyempre, sarkastiko at nakangising sabi ng gwardya, umiiling. Tumaas ang tingin sa mga taong nakaabang. Mga kaibigan ding lahat ni Mr. Montalvo ang mga yan. I'm sorry, miss. Walang pinahintulutang makapanghikisilid ni Mr. Montalvo. Pero, papasukan niyo siya. Pareho silang napatingin sa pinanggalingan ng tinig. Si Perry Del Mundo na nasa entrada ng ospital.
Nabuhayan siya ng pag-asa at tumakbo patungo rito. Makikita sa mukha ni Perry ang tila galit. Gusto kong magalit sa'yo dahil ikaw ang dahilan kung bakit siya naksidente. Pero I know you are someone special for Andrew. Sa 6 na taong pinagsamahan namin, wala akong natatanda ang babaeng lumiligalig sa kanya. She was confused. Gusto niya itanong si Maria Consuelo. Subalit hindi iyon makapangibabaw sa pag-aalalang nararamdaman niya. Nasaan siya? Kumusta na siya? Inakay siya nito patungo sa elevator. Malayo siya sa kamatayan. Nagkamali na siya 3 hours ago ayon kay Mr. Marcos at inilabas na sa ICU. Ako at ang mga kasama ko ang kumuha sa kanya sa Rick. Bago siya nawalan ng malay, pangalan mo ang sinambit niya. Inilagay niya sa bibig niya ang kamay upang pigilin ang paghikbi. Umusal ng panalangin ng pasalamat sa isip. The door opened to his floor. May mga security kahit sa koridor. Huminto sila sa isang nakasarang pinto. Ito ang silid ng pamilya. Nariyan sila sa loob. Nilingan nito ang kabilang silid. Nasa kabila si Andrew. Pero kailangan mo munang kausapin ang kanyang papa bago mo siya puntahan. Pinihit nito ang siradura at itinulak ang pinto. At tubiling pumasok si Mia. Nasa kama si Robbie at naglalaro katabi ang ina. Si Marcos ay sinalubong siya. Mia, iha, ipapasundo na sana kita. Tito Marcos, kumusta na po siya? Iniwasan niyang makasalubong ang mga mata ni Maria Consuelo. She felt so guilty sa pagka-aksidente ni Andrew at sa nangyari bago ito maaksidente. Pumutok ang balon na dapat ay magsanggalang sa kanya. Tumama ang ulo niya sa kung saan nang mahulog ang sasakyan. Ayon sa mga doktor, ay walang internal damages. Marahil ay napigil ng balon ang malaking pinsalang maaaring mangyari bago tuluyang sumabog iyon. Merong mga gasgas at fractured ribs. Tumama iyon sa manibela. Pero sinabi ng doktor, everything would heal in a couple of weeks time. Parang may kung anong binunot sa kanyang dibdib. Nakahinga siya na maluwag. Tuluyan siyang napaiyak. Inabutan siya ni Maria Consuelo ng panyo. There was understanding in her lovely face. Nagpapasalamat niyang tinanggap iyon. Nagigilty siya at nahihiya. I'm sorry. Now that Andrew was out of danger, walang dahilan upang magtagal si Ron. Gusto kong itawag kay mami na iligtas na siya. Ako nang tatawag sa kanya, iha. Ani ni Marcos. Nahihirapan na napangiti ito. Nakakayang hindi ko agad naibalita sa kanya. We were so worried. Hindi namin agad naisip na tawagan ng mami mo. Pero tito, nagising si Andrew kanina. Tinawag niya ang pangalan mo. Natitiyak kung sa susunod siyang magkamalay ay gusto niya ikaw ang unang makita. Hindi naman siguro, tito. It was my fault that kaya siya nahulog. Tito, aksidente yun, Mia. Huwag mo sasihin ang sarili mo. Banayad nitong sabi. Hinawakan siya sa balikat. Pumasok ka sa silid niya at hintayin mo muli siya magising. Tumingin siya kay Maria Consuelo. Nakangiti ito sa kanya. Wala siyang ideya kung naiintindihan ito ang pinag-uusapan nila ni Marcos. Pero hindi niya kayang gawin ang pumasok sa silid ni Andrew habang naririto sa kabilang silid ang asawa nito. You go, sabi ni Maria Consuelo. Please, he would recover fast if he sees you when he wakes up. Natigilan siya sandali. Manghang nakatitig sa babae. Pagkuway mabigat ang dibdib na lumabas siya ng silid at lumipat sa kabila. Natutulog pa ang pasyente. Dahan-dahan siyang lumapit sa kama ni Andrew. Natatakot siya na
makagawa ng ingay para magising ito. Tumayo siya sa gilid ng kama nito at malaya itong pinagmasdan. May bahid na natutuyong dugo sa isang bahagi ng benda. Sa may tagiliran ng ulo nito, may ilang gasgas sa pisngi nito. But it would heal. It wouldn't mar his beauty. At walang napinsala rito na maaaring makaapekto sa pagkanta nito. May nakapaikot na benda sa kanyang dibdib. Fractured ribs, but nothing life-threatening. It would also heal. His physical damage would heal. Only hers would not. Ang puso niyang nasaktan. Sadly, pinuno niya ng hangin ang dibdib at itinaas ang kamay patungo rito. Marahan niyang hinaplos ang labi nito. Naalala niya kung ano yung halik na pinagsaluhan nila kahapon. Maingat siyang yumuko. Banayad na hinagkan ito sa mga labi. She knew it was wrong, but one last time wouldn't matter. I love you, Andrew. I have always loved you. Bulong niya rito. Biglang tumulo ang mga luha niya. I must have loved you when we were kids. I will always keep you in my heart, my dearest. And I have always loved you too, Mia. Bulong nito. Even as kid, I have also keep you in my heart and will keep you there forever. Bigla siyang natigilan. Para ba siyang yelo na biglang natauhan? Naghahalusinate ba siya? Or baka naririnig lang niya ang boses ni Andrew na nagsasalita sa kanyang isip. Whatever it was, she didn't want to break the spell. She would treasure this moment in her heart until the end of her days. You have left me, sabi niya. Inalala niya ang masakit na alaala 9 years ago na para bang kinuha sa kanya pa isa-isa, na para bang hindi na siya buo at wala siya mapagsabihan ng lahat ng nararamdaman niya. Kaya itinago niya iyon at nagpretend na wala nangyari. Andrew groans as if feeling her pain. Ginagap nito ang kamay niya at inilagay sa dibdib. I'm sorry. I have caused you pain, sweetheart. But I was young and confused and troubled. Then there was Brent. That night of the prom, you went with him to the garden. I saw your shadow from afar. He kissed you. I was so devastated. I could have killed him that moment for kissing my wife. But then, you were not really my wife. You made it clear that you didn't want being married to me. Tumuwid ang katawan ni Mia sa narinig at manghang tinitigan ito. Nakatitig ito sa kanya. Pero hindi pa rin niya kayang tanggapin sa isip na gising ito at may kamalayan at sa sinabi nito ang mga narinig niya. Nung umalis ang aking ama, ang pagmamahal, ang pinakatatakot ako sa buong buhay ko, Mia. Patuloy nito. Ayaw sa akin na aking ina. She had me when she wasn't even 19. At sinisisi niya ang aking ama. Kahit na tinataguyod ni Papa ang lahat para sa amin. Pero para sa Mama, hindi sapat ang kinikita ng Papa ko. She encouraged him to go abroad. Subalit sa unang mga taon ng Papa, ay nagbabayad siya ng utang. Kasali na roon ng bahay sa San Ignacio. Hindi kaya ng Mama ang ganong kahirapan. Kaya huminto ito sandali. Kaya sumama ito sa ibang lalaki. Isang mayamang inchik. Hindi niya alam
kung anong gagawin upang pawiin ang kapaitang nasa mga mata nito. Upang bawiin at punyan ang pagkakamali na gawa niya rito. Iyon ang dahilan kung bakit nagloko ito sa pag-aaral at nabakarkada. At siya na dapat dumamay ay lumayo at inaway ito. "Don't cry, sweetheart," ani ni Andrew nang bumagsak ng tuluyan ng mga luha niya sa braso nito. "Hindi ko alam, Andrew. Hindi ko alam. I'm sorry." Pagak na lumabas iyon sa bibig niya. Natitiyak niyang may alam ang mga magulang niya roon. But Veronica sheltered her from knowing the truth. Pinahid ng kamay nito ang luha sa pisngi niya. "Mayaman na ako ngayon, Mia. Kahit hindi na ako magtrabaho sa natitirang mga taon ng buhay ko. I would have wanted to share everything to my mother. Subalit hindi na siya nagpakita. Wala na akong narinig pa sa kanya mula nang umalis ako sa San Ignacio. Hindi ko alam kung buhay pa rin siya." Biglang nag-iba ang boses nito. "Mahal ka niya, Andrew. Mahal ka ng mama mo. Sabi ni mama, mahal ka ng mama mo. Minahal ka niya sa paraang kaya niya, sa paraan niya. At naniniwala ako sa mama ko. Nang ibulong ni Tita Pernie sa akin na sana huwag maging tulad ng pagsasama nila ng iyong papa ang pagsasama natin noong araw na ipakasal tayo ni Mami. I could feel she was so sincere about wishing us well." Andrews painfully filled his lungs with air. "And I wanted then to tell you my pain and my troubles, Mia. But you turned away from me. All because of that stupid kiss." Muling namuo ang luha sa mga mata niya. Unable to say a word, that silly kiss had started it all. Suminghot siya. "Andrew, hindi ako hinalikan ni Brent nung gabing iyon. Hindi ako pumayag. Sinuntok siya sa mukha nang sinubukan niyang halkan ako at pwersahin ang sarili niya sa akin. He got the shock of his life." Napataltak ito. Nakita niya na parang hindi ito makapaniwala. Na para bang kahit ang pagtawa ay nahihirapan ito at napangiwi. "Lord, I wish I had seen that. Matagal ko nang gustong pilipitan ang liig ni Brent sa selos ko. Nang malaman kong iniwan mo ako sa prom at sumama ka kay Cathy, I thought I had stopped breathing. So when you came home that night, I told you Brent and I made up to save my pride." Napasinghap si Andrew. Parehas pa tayo mga bata noon. Fools falling in love at the wrong time. Iyon din ang dahilan ko na sabihin ko nagbalikan kami ni Cathy. Pagkatapos niyon ay hinawakan nito ang pisngi niya. "Naging magkasintahan kayo ni Sam." Tumango siya. Sinagot ko siya nang malaman kong pinadalhan mo siya ng postcard. It was a rebellion on my part. Pero sinabi niya papakasal na kayo, na nakahanda na ang lahat. Nang malaman ko yun, tumigil na ako sa pagsulat sa kanya. Nanlaki ang mga mata niya. "Sumusulat ka sa kanya?" Tumango si Andrew. "Oh, kinukumusta ka talaga. In fact, sa unang buwan ko sa ibang bansa, ay tinanong ko siya kung kumusta na kayo ni Brenda. Ang sabi niya na strong daw yung relasyon niyo." "Ha? Pero nasinungaling siya." "I know that now. Cathy, his third cousin. Somehow, masama ang loob niya nag-break kami.
A couple of years later, sumulat siya sa akin. Magnobyo na kayong dalawa. Isang nahihirapang paghinga ang ginawa nito. Hinaplos ni Mia ang nakabenda nitong dibdib. Baka makasama sa iyong pag-uusap na ito, Andrew. Naggala lang sabi niya. Nahihirapan ka. Ngumiti ito. I'm okay, Mia. Okay na okay ako. Itinaas nito ang kamay at inabot ang batok niya at hinila siya at hinagkan sa mga labi. Alam mo ba, halos mamatay ako nang sabihin ni Sam na pakakasalan mo siya. Sabi nito sa magkalapat nilang labi. Lahat ng sakit ng dibdib at lahat ng frustration ko ay ibinuhos ko sa musika. It was then that I was discovered. Subalit sa kabila ng mga taong lumipas, nanatili ka sa puso ko, Mia. Hindi ko kaya iwaksi ka mula sa dibdib ko. It was like taking a vital part of me. Gusto niyang sabihin ditong ganun din ang nararamdaman niya. But it was exposing too much of herself. Tama nang malaman nitong minahal niya ito. Pinuno niya ng hangin ang dibdiba at niyuko ito. Sinisikap na patagin ang sarili. Salamat sa pagmamahal sa akin, Andrew, ha? Sabi niya. I will always remember that. Pero umaasa ako na sana ay ito na ang huli nating pagkikita. Agad na naramdaman ni Mia ang tensyon mula rito. Nagdikit ang mga kilay nito. Nang pumasok ka sa pintong iyan, gising na ako, Mia. Narinig ko na sabihin mong mahal mo ako. Inamin mong mahal mo ako. Ngayon, i-explain mo sa akin bakit mo sinasabi mga salitang yan. Bahagya siyang napatras sa galit na nasa tinig nito. Subalit inabot nito ang braso niya at mahigpit na hinawakan na para bang tatakbo siya sa labas anumang sandali. Is it true that I love you, Andrew? But I can't be your mistress. My mistress? What the? Ano ba pinagsasabi mo? Pero bigla rin natigilan si Andrew sa naisip na para bang may na-realize. Ngumiti ito at sa matabing na tinig ay sinabing, I hope forgetting your wife and son for a while has something to do with the cat in your head. He took both her hands in his and took them to his lips and kissed them alternately. Mia, Maria Consuelo is not my wife. Rob is not my son too, but my brother. Nagdikit ang mga kilay niya. Andrew, sigurado ka ba na walang mali dyan sa ipag-iisip mo? Sigurado ka ba na hindi napektuhan ang utak mo? Umiling ito at napangiti sa kanya. Noong araw mo pa sinasabi may depresya ako sa utak. Perhaps, I admit that now. Or else, I wouldn't keep on loving a stubborn girl like you. Andrew, wag ka magbiro ng ganyan, ha, please. Nasa kabilang silid lang mag-ina mo. And I feel so guilty. Shh! Tinakpan ng daliri nito ang bibig niya. Mia, Maria Consuelo's my father's wife. Don't be misled by her youthful look. Nasa late 30s na siya. At si Robbie, anak nila. Nanlaki ang mga mata niya. Sa isang mahabang sandali ay nakatitig siya rito. Hinahanap sa mga mata nito na nagbibiro lang ito. Pero nasisigurado niya na totoo ang sinasabi ng mga matang iyon. Bigla ang kaligayahan ay abot kamay na lamang niya. Sigurado ako nagbibiro ka lang. Iyong salita na lumabas sa kanyang bibig. Ang mga artikulo sa magazine, papaano nga? Para matigil na ang pag-iisip ng mga fans sa akin. Para matigil ang paghahabol. Sabi nito. Itinaas nito ang kanyang kamay. Ipinakita nito ang kamay nito na suot pa rin ang singsing. Besides, kasal ako sa iyo, Mia. Ayoko naman na maakusahan ng binggamya.
Pero Andrew, it wasn't legal. At alam natin pareho yun. Eh sino naman magtatanong ng legality ng ating marriage ha, sweetheart? Tanong nito. At nang hindi siya sumagot ay nagpatuloy ito. I have a terminal virus, Mia. And that's you. You are in my system and would stay there forever. So I have tried calling some months ago. It was his wife who answered the phone. I was surprised. Mind you, I quietly inquired her about you. Kilala ka niya. And she said, you are still single. At alam mo ba, napasigaw talaga ako sa kaligayahan. Kaya nagpa-arrange ako ng concert dito sa Pilipinas. Nagtanong si Maria Consuelo as my manager kung bakit sa San Ignacio ko gaganapin ang concert ko. Ay napakalit naman daw taon yun. Sinabi ko lamang sa kanya na gusto kong ibalik sa akin ang asawa ko. Hindi makapaniwala si Mia. Hindi siya nakapagsalita. Gusto niyang tapikin ang kanyang mukha na para bang nananaginip lang. Pero totoo ang lahat. Totoo na nagsabi siya ng I love you kay Andrew at narinig iyon. At ganun din si Andrew dito. Hindi lamang I love you ang sinabi nito, kundi asawa siya nito at mahal na mahal siya nito. Tumingin siya dito at ganun dito sa kanya. At sa pagkakataong iyon, siya na mismo ay yumuko sa asawa. Oo, sa asawa. Asawa na rin ang turing niya kay Andrew. Kahit noon pa man. Muli niya inilapat ang labi niya sa labi nito na naghihintay sa labi niya. At siya na mismo ang nagmaniobra sa halik na pinagsaluhan nilang iyon. Lumipas ang 2 linggo. Andrew's and Mia's wedding was held in Coral Sea Resort. It was by the sea wedding at sundown. Ang una pa rin mga singsing ang ginamit nila. Si Robbie ang ring bearer. Si Anne at Perry naman ang bridesmaids at best man. At napuna ni Mia kay ibang sulyapan ng dalawa. Lihim siyang napangiti, wishing her friend the happiness she felt. Ang bridal gown na niya ay isang white silk wrap around her body courteously, one shoulder exposed tulad ng isang diwata sa dagat. Behind her ear was a bright red alpine rose imported from Europe at kumpol niyon ang kanyang flower bouquet. Ang groom ay isang puting bellowed knee-length walking short at Hawaiian shirt. Both bride and groom ay pareho nakaapak. Townspeople ay maaaring makapanood na kanilang kasala. The foreigner and local studios took footage of the event at ang mga media people ay nagkalat. Ang buong beach was decorated with palms and imported flowers na nagpit sa okasyon. Gusto ni Andrew na tahimik lang at private ang wedding nila. Pero hindi nakinig si Mia. Ang sabi niya, ganun daw ang wedding nila noon. Tahimik at private at hindi legal. Ngayon, gusto niya ipaalam sa buong mundo na pakakasalan niya ang pinakagwapo, ang pinaka-famous at gorgeous man in the whole world. Andrews announced along his marriage to Mia, his retirement from his singing career to the dismay of his fans all over the world. Pareho nilang pinahintulutan na kuhanan ng mother recording studio ni Andrew ng video ang kanilang kasala upang isama para sa huling music videos nito which would shoot in Europe kasabay ng honeymoon nila. Maya-maya pa ay nagsimula na ang kasala. Natahimik ang buong kapaligiran maliban sa lagaslas ng mahinang alon sa dalampasigan. Vows were made. Andrew's song drifted in the air. You are still mine. Mahihinang owa ang maririnig mula sa mga taong nakapaligid sa labas ng kordon. Cameras flash everywhere. The solemn vows conducted by a marriage celebrant
was done in less than 6 minutes. Maya-maya pa ay nagsalita ang pare. I pronounce you man and wife. You may now kiss the bride. Andrew pulled her against him and bent his head towards her and whispered huskily, Mia, love me as if there were no tomorrow, and kiss me as if it were now or never. Your wish is my command, my darling. Ganting bulong ni Mia rito, at siya na mismo ang kumabig dito para halikan ang pinakamamahal niyang asawa.